Okay na po. Sa ngayon, December 21, 2023, St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Bilang kaarawan ng Mother Paring, 84 years old na siya at siya ay gumusar ng 38th anniversary sa chapel na ito na hindi kayang ipaliwanag na ang chapel na ito, October 25, ang anniversary nito. At magkaganon pa man, ang kanyang anak ay 4. Magkaganon pa man, nagpasimula ito ng June 6. 15 beses siyang ipinako sa krus. At ang Pasko ay 25. Kaya kung kayo man aking anak, ibinigyan ko ng isang maganda at mariing halimbawa. Diyos ang patnubay. Magpapasimula si Mother Paring ng kanyang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin nasa langit, pinasasalamatan ko po ang lahat ng bagay na ipinagkaloob mo sa akin. Hindi ko po kayang ipaliwanag sa mga mamayang Pilipino ang aking nalalaman at nais ko po na maipahayag ko sa kanila ang lahat ng nandadiscover ko na ito. Ang po ay bilang isang tao na gubuhos-lusar, ang nais ko po ay puro katotohanan ang tunay na dapat maganap sa buhay ng tao. Sa kadahilan na kami po ay isinilang at kami po binigyan mo ng magandang pagkakataon na mabuhay, magkaroon ng pamilya at umunlad. Kahit na po naghihirap, pinasasalamatan po namin ito. Kaya ang lahat po na ito ay sinasama namin sa panalangin sa kaarawan ni Mother Paring na ang Diyos ang nagbigay ng bunga na kaya kami lahat ay naririto na kami po ay naniniwala na kami po sa dinamin at dami ng tao. Pinili mo po kami makarating kay Mother Paring para po maintindihan namin ang pakaliwa at pakanan kung ano nararapat namin gawin sa aming hiram na buhay, sa aming pamilya, sa lahat at ulong ng buhay na pinagdadaanan namin. Ngayon po namin natuklas na ang buhay po pala ay parang isang pelikula na ito yugto-yugto. Kaya lang, kapag po araw na at oras na, hindi na po malulusutan. Lalo-lalo na po pag kayo inang Birhen, mahal na Jesus, amang makapangyarihan, lahat ng banal sa itaas at lalo-lalo na kay John Paul II na isang hiwaga na hindi makakalimutan ng mamamayang Pilipino. Ano at kay ganda na ipinaliwanag sa atin ng mahal na Panginoon. Ako si Mother Paring na binigyan ng Diyos ng utos na ang lahat ng aking sasabihin ito dikta ko na hindi ko alam ang aking sinasabi at ako ay tumayo lang ng dito na inutusan para lumaban sa katotohanan, tindig na makatarungan para sa mga mamayang Pilipino. Kaya kung ano man ang maririnig ninyo dito, na maririing pasubali sa kaarawan ng Mother Paring, isang hudyat na pagbasa. Kaya mahal na Panginoon, Ama namin kataas-taasan, ikaw po ang mga siwa sa aking buhay, sa aking upuan, sa aking kinatatayuan, sa aking pong kinasasakupan na naniniwala sa iyo. At hinahatid ko rin po dito na ang lahat ng may karamdaman sa bato, sa pantok, sa diabetes, sa prostate, sa suso, at lahat po. Naniniwala po kami, mahal na Panginoon. Itong aking kinasasakupan na ito, maibibigay po namin ang magandang pagkakataon at sila po sa kanilang pagsunod. Mapag-uusap-usapan na po, mapagtutulong-tulungan na at ang payong ito, sila ay dudulog sa inyo. Matapos po kami na narito, Ama, hindi ko po alam ang aking ginagawa. Kaya po, basta po makatotohanan na aking pinatayo mo dito at ang aking pong mga hinahatid sa inyo na nag-witness sa aking kaarawan na 84. Kaya po, salamat mahal na Panginoon at babasahin ko po, una po sa lahat, kahit na po wala dito. Ako po ay nakikipagkaisa sa mga karamdaman na sa daigdig at sa mahal na bansang Pilipinas. Ipinararating ko po ito na mariing tagumpay para po maintindihan nila lahat kung ano ang pakaliwa at pakanan, kung ano ang dapat gawin. Na hindi ko po sukat akalain na matuklas ko po ang langis na ito sa pamamagitan ng cancer. Ito po ay matatanggal. At ito po ay hindi pagsasawaan. Hindi po ito makasasama. Basta ito po may reglamento lamang. Kaya alisto kayo. Titignan nyo ang Facebook kung ano mga pamamaraan. Dahil hindi ba kayo natutuwa kapag kayo ay nakarating dito, hindi na kayo matadialysis, hindi na kayo maoperahan, hindi na kayo makikemo, hindi na kayo mababayopsi. Kaya kung sakali man po na Mother Paring ng Bulacan,
nangungusap sa buong sandaigdigan na ito po naririto at nakatape na ako'y nakatayo dito. Kung ano po ang utos, mga kababayan kong minamahal sa buong sandaigdigan, hindi po ako natatakot dahil ito po sa edad ko, ako po'y binunga. At sasabihin ko po sa inyo ang lahat ng aking sikretong nalaman na ito po palang dasal ng tao kahit ka nasa Pangasinan, kahit ka nasa Baguio, kahit ka nasa Quiapo, kahit ka na pa sa dulong mundo. Ito po pala may battery sa mahal na Panginoon. Kaya kung ako man po ay nananawagan sa inyo, ang pagka-Facebook ko po ito hindi kayang ipaliwanag kung paano ko naabot ang araw na ito at lalo-lalo na sa aking kaiibaran na lumilipad po ang balita ng Diyos na makatarungan. Samantala ko na pong babasahin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Palakpak naman kayo. Ipasok ko naman ang sign of the cross. Ang ibig sabihin ng sign of the cross. Kami ama inaririto na sa harap mo po. Kami po ay dumudulog. Bigyan mo po ng liwanag ang aming isipan. Ang aming po mga pinagdaanan huwag na namin pagbalikan ng paghihirap. At buksan mo na po kami sa maganda at mariing tagumpay. At bigyan mo rin po kami ng mukha. At nilayo mo rin po kami sa mga kagandahan. Lahat, palakpakan niyo. Kakanta ako ng kapraso, ha? Alleluia, alleluia, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, haleluya, purihin ang Diyos, haleluya, purihin ang Diyos, haleluya, purihin ang Diyos, haleluya, 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 purihin ang Diyos. Ang bendisyong ito sa lahat ng may karamdaman sa buong sandaigdigan, sa mahal na bansang Pilipinas, na kayo ay nasa inyong bahay, magdasal kayo, pagbabago, ilagay nyo pagmamahalan, ayos na pamamahay, ayos na pamumuhay, katipiran sa lahat, tipid ng salita, at pag-iingat sa pakikipagkapwa-tao. Palakpakan. Ito na ang aking pagbasa na ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Kahit ano ang mangyari sa akin, alam niyo naman mga minamahal ko kung kayo nanonood, heto na ang mother pa rin, 84 years old na. At hindi ko naman sinasabing ako ay kukunin ng Diyos. Sa totoo, ang mamatay ay mahirap. Sagot kayo. Pero pag kukunin ka na ng Diyos, hindi ka na makakatandi. Kaya kung ako man ay nagbigay sa inyo ng salita na ang aking pagkakamatay 18, eto balita ng Diyos. Hindi nyo alam ito at kung ano-ano na sinasabi. Eto, nakasaad rin dito na si Mother pa rin, itatayo pa uli ng Diyos na sa pamamaraan ng kanyang ginagawa na hindi napatagalan ang pakikipag-usap. At pag siya nakipag-usap sa tao, maraming matututuhan ng lahat. At ito ay parang wisik at umay na pasabog sa buong daigdig ang kanyang nalalaman. Amen. Amen. Pagbasa. Number 1. Kautusan, kahilingan, pagbabago. Kung sakali man nagdaan ang mga bagay na kamalian, ngayon ay oras na para kayo ay aking disyain, kausapin, at kayo ay diktahan ko ng tunay na nararapat sa kadakilaan ng buhay ng isang tao. Pagbabago. Number 1, tinatawagan ni Mother Paring ang buong sandaigdigan, lalo-lalo na sa panloob ng simbahan. Ang simbahan na sa pasimula ng kanununuan, ito ay nilulumot at tunay na antik at dito nanggaling ang lahat ng tao na kanununuan. Kaya lang na magkaroon ang nag-aral at nakapag-aral, natuto na ng magkanya-kanya. Ang sagot ko sa inyo, hindi makasasama. Iisa lamang ang kahulugan nito. Iisa lamang ang pamamaraan. Kaya lang, ako ay may sasabihin sa inyo. Kaya kung minsan, kapag sumobra ang dunong ng tao, nagiging atilintado. Kaya kung ako man ay naghabilin sa inyo ng ganitong pangungusap, kinakailangan na kayo ay mamulat sa kadahilanan ang buhay ng taong hiram ay may wakas. Yugto ito na palit-palit aking mga anak.
Kagaya nung nagkaroon ng COVID-19 dito, gumaan ang bansang Pilipinas, ang sandaigdigan. Pero ngayon, aking mga anak, aagapan natin sa pamamagitan ng karunungan at pag-iingat ang lahat ng karamdaman aking mga anak. Naririto ang aking hatol sa inyo na bigyan nyo lamang ng magandang pagkakataon dito kahit kayo nasa ibang bansa na maraming tumatawag dito, masakit ang tiyan, masakit ang balaka, nakukuha ng langis. Meron lang, dikta ko ilang kutsara. One. Matapos na ipinaliwanag ni Mother Paring ang tungkol sa simbahan, napakaganda ng hudyat para kinakailangan ayusin ninyo. Kung hindi ninyo kaya ang masyadong makaprito, tigilan ninyo ang mga anak. Ang pagkagastos ng walang hindi naman kaya, kasalanan din yan. Kaya mas maganda sa buhay ng tao, simple. Simple lang. Simplicity makes beauty. Kaya kung sakali man, dinikta ko sa inyo ang lahat na ito, makinig kayo. Kaya kayo na nasakop dito, ngayon marami kayong pagbabagong gagawin. Matapos na ibinalita ni Mother Paring ang lahat ng bagay na ito ay makabuluhan sa pagsimbahan. Number 2, nananawagan din si Mother Paring sa lahat ng sa justice. Naririto ang pahayag number 2. Mga anak kong nabilan, kayo ay naririyan, kinakailangan linisin nyo, ayusin nyo ang inyong mga problema sa mabilis na pagmamuraan. Ako ay bumaba ako at binati ko ang tungkol sa husgado na kinakailangan ito aking mga anak. Bilis-bilisan nyo para mayari ang inyong mga problema, asunto pinagsasakripisyahan at binabayaran sa inyo. Sa kabila ng lahat, huwag kayong makukuha aking anak sa suhol. Panatilihin nyo ang tunay na kabanalan, pangungusap, para maging karapat-dapat kayo sa aking kinalalagyan. Naririto ako, hinahabol ko ang salita. Ang ibig sabihin, mga anak, naririto na ako, oras na para kayo ay kausapin na kayo ay nasa ibabaw ng lupa. At kung kayo naman ay haharap sa akin, paano naman ang gagawin nyo kung puro kamalian? Kaya ang sabi dito at sinaad sa pasulatan ito na ang Diyos ay laging pumipitik. Ngayon na ang pagkakataon ng pitik na ito, inabutan nyo lahat para niya. Kaya ngayon, malilito kayo. Ito ay sa husgado, sa nakasaad din dito na kung wala nang binatbat ang nakakulong at dapat tapusin na walang dumadalaw, bigyan nyo na ng pagkakataon niyo. Ito, dahil na maawa kayo sa mga tao na hindi dapat mabuhay na lamang puro sa kadiliman, kailangan naman makasilip sila ng liwanag at makasama ang kanya-kanyang pamilya. Number 3, nananawagan din si Mother Paring. Nananawagan din si Mother Paring sa panghospital. Ang ibig sabihin, sana pakinggan ninyo, unawain nyo ang lahat ng letrang naririto na binasa ni Mother Paring na kung sino man aking mga anak ang naririyan at nanunungkol sa kinaroon. Sana at nawa naman aking mga anak, pag inaakala ninyo na wala nang binatbat at nasa huling hantungan na, huwag nyo nang pagastusin ng mga tao. Dahil kayo, aking mga anak, ay tinawagan ko at minamahal ko kayo para kayo ay matama ng daan. Kaya ngayon, binati ko na kung hindi nakarapat-dapat at mamamatay din lang, huwag nang buksan. Palakpakan nyo. At pag-ingatan ko rin aking mga anak, ang mga inooperahan dito na dadahan-dahanin at tuklasin mabuti kung ano kahinatnan. Kung sakali man aking mga anak na si Mother Paring ay inutusan at ginamit ang kanyang bibig, kinakailangan ito, linisin nyo ang lahat at kayo namang naririyan, huwag nyo na siyang hatulan. Na kung halimbawa mawahatulan nyo na si Mother Paring ay hindi nag-aral, hindi ginusto ni Mother Paring na siya ay magkaganito, na magdikta na hindi naman niya nalalaman. Pagmasdan nyo si Mother Paring at bibig lamang niya ang pinagagana at ito lamang ang gumagalaw para makapagsalita sa buong sandaigdigan. At si Mother Paring ay isang naging bunga, isang tao sa ibabaw ng mundo. Nakababati siya sa dapat batiin. Pero mga anak, nananawagan ako sa inyo, huwag nyo na siyang gawin panlaruan. Ang ibig ko sabihin kay sisiraan niyo o ididimanda nyo, huwag. Pag-aralan nyo aking mga anak kung tama o mali. Hindi nyo na siya dapat pagbintangan. Dahil siya ay sumusunod lamang. Tumatayo siya at tumitindig siya kung ano ang nararapat gawin. Kaya ang hinabilin ko sa inyo aking mga anak, sana tukuran ninyo ang lahat ng bagay. At ang tangi ko may pagbibilin sa nananawagan sa mga taong may mga tungkulan, lalo sa hospital o mga doktor. Ang tangi kong masasabi aking mga anak ay narito nakasaad. Kung sino sana ang humawak at nagpopera, huwag niyo ipapasa kung kanino. Kadahilanan, alam nang nag-opera kung anong history. Pag nalipat na aking mga anak sa ibang kamay, naiiba na
ang mga pananaw sa kinaroroonan. Lalo na aking ang mga anak sa colon cancer. Sasabihin ko sa inyo, kapag kayo ay naoperahan sa colon cancer, na ang kabiyak ng inyong itlog sa kanan, aking mga anak, ay lumalaki. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kasi nagka-problema doon sa butas ng puwet, dahil sa dito binutas sa kanan. Kaya ang tangi ko sa inyong banggit, kaiingat kayo, sundin niyo ang lahat na nasa detalye, at pag-iingat aking mga anak sa kakainin. Kung sakali man na itinuwid ko kayo aking anak ng mga letrang makasaysayan, dapat ito ang inyong gawin. At lalo naman aking mga anak sa prostate. Ang prostate aking mga anak ay bakterya ay ambon lamang, hirap na hirap talaga. Kaya kung sakali man na si Mother pa rin ay nanawagan sa buong sandaigdigan, ito ay inyong pag-iingatan. At ganoon din naman aking mga anak sa karamdaman. Ito, na-discover ni Mother pa rin. Ito ang colon, ito ang uric acid, middle. Ito ngayon, dito nakalagay ang bakterya, ang lahat ng lumalaganap na cancer. Kapag ang dumi, pubaloob na doon, sumasagansan sa ilalim ng puwit yan, nagiging cake yan. Kaya si Mother pa rin dukot ng dukot. At number 1 nakatulong, unay Diyos, labatiba at langis. Kaya kung sakali man sinabi sa inyo ni Mother pa rin, at maliwanag na pagtuklas ang kanyang natutuhan, ngayon nyo makukuha ang tunay na liwanag na kaya paglilinis, pag-inom ng langis, pagpupurga, kahit 4 na beses isang linggo. At ang langis naman, 15 katapusan, 5. Kung gusto nyo, 6, kung malaki katawan nyo. Kung gusto nyo naman, 7. Pero wag nyo bibigyan ng pagkakasala ang langis. Palakpakan nyo makasama. Dahil kung itong mga bakterya na ito ay nakapaloob, ito, kaiinom nyo, kusang lumalabas at gumugulong. Kaya kung sinabi ko sa inyo na mga anak ng nabilang, makinig kayong mabuti. Hindi ninyo sukat akalain na ang katawan ng tao ay ganito. Ayan, halimbawa mo, ayan ang katawan ng tao. Heto ang sapuwitan. Ito. Heto naman, ito sapuwitan, ayan. Ito naman ang sa ating punong katawan, lalaki man o babae. Ngayon, hindi niyo sukat akalain, pag marumi dito, natitrace dito. Mga dumi-dumi lang yun. Palakpakan niyo mga kasama. Wala kayong magagawa. Kung sakali man na ibinisto ko ito sa inyong mga pagkatao, sana naman na ipakinggan ninyo ang tunay na paliwanag para maintindihan nyo, anak, ang pamangangapa ni Mother pa rin kung paano ipapaliwanag ang tungkol dito sa breast cancer at sa myoma na kailangan din, mga anak kong nabilang sa araw at oras ito, ang inyong matres. Lalagay sa inyo din ito ng magugunan kayo, pagkatapos babasain nyo ng 2 kutsara yung inyong yung bulat at ipapatak nyo, soplan nyo ng unan. Tapos yan, nalalangis yan. Ang bakterya tumitalampon, palakpakan ninyo. Kaya isang mariing paliwanag, inyong natutuhan, hindi kayo nagdudunong-dunungan dahil pinaliwanag ni Mother pa rin ang lahat ng bagay. Sa madalit salita, binalikan ko ngayon yan. Ngayon, ito ang sa bituka, nakaganyan yan. Ayan. Dito ko pinapasok ang sa puwet. Ngayon, ito naman, pag pinasok ko naman dito sa ari, ito naman. Iyan naman lumalagupulot doon. Ito yan, dito yan. Ngayon, ito naman, kapag kayo ay magkakaroon na ng breast cancer, mga anak ko nabila, may ugat dito, pag naputol dito breast cancer na kayo. Kaya ang dami kong masasabi, mag-iingat kayo. Yung magkokobad kayo ng 1 beses, 1 buwan o 2 beses. Huwag naman mainit at baka sisira sa regla yan. Kaya binabati ko kayong lahat, lalo-lalo na yung mga new generation. Kasi itanong niyo sa akin kung bakit. Alam niyo ba, wala nang magbabalita na kamukha ni Mother pa rin. Sagot kayo. Si Mother pa rin ay nakalaang, ano man ang nangyari sa kanya, nabigay ng Diyos, nakalaan siyang tanggapin ito. Kaya kung ano man ang nakilala nyo, marami kayong naintindihan ng pagkapunta nyo dito. Ang tangi kong masasabi sa inyo, pag-iingatan ninyo ang pagkain. Itanong niyo sa akin. Hindi ninyo sukat akalain. Yung mga nangangalog na na-out-balance, pag binuklat ko ito dito, nakambalang lang dito sa
spinal, kurbada lang na bakterya yun. Kaya kung ito man ay pinaliwanag ko sa inyo, napakalaking palakpakin nyo, napakalakas nyo naman, napakalaking bagay aking mga anak na aking malaking paliwanag sa inyo. Isang magandang halimbawa sa prostate, sa colon, sa diabetes. Ang diabetes, kapatid rin ng puro cancer yan. Itanong niyo sa akin bakit? Itong dumi dito, merong 6 na kilo. Ito, kapag sumakit ito, tuloy dito, ano mangyayari sa tuhod nyo? Mamanasin. Tapos, hindi na kayo makatatayo. Hindi na kayo makakalakad. Kaya, ang aking pinaramdam sa inyo, hindi biro sa araw at oras nito na marami kayong naintindihan at lalong-lalo na yung mga sugat. Yan ay nanggaling sa diabetes. Kaya kung para maiwasan ninyo, ingatan nyo ang pagkain nyo, gawin nyo ang anlangis, magpurga kayo, maglabatiba kayo. Kayo, kaya ninyo. Pero huwag kayong magdudunong-dunungan sa iba. Mahirap managot, mga kapatid kong minamahal. Kaya ang aking napaliwanag ay tungkol sa karamdaman at babalikan ko muli ang tungkol sa pagbabalita ng ating mahal na Panginoon. Ano at kay ganda ng pinag-usapan aking mga anak tungkol sa karamdaman. Father Paring ay nananawagan tungkol aking anak sa mga nanunungkulan. At ito naman aking anak, wag na sana kayong paulit-ulit lalo sa mga komilet. Huwag kayong masunod na pangyayari tungkol sa bahiwagang halalan. Kinakailangan ang mga tao ay magkaroon ng kanya-kanyang karapatan sa pipiliin tao at gugustuhin. Hindi kinakailangan niya na hawakan ninyo sa ulo at kayong nagli-leader, halimbawa mo, itutuon niyo yung gusto niyo. Hindi tama yan. Kaya kung sakaling man sinaad dito sa balitang ito na sana'y maunawaan nyo at pag-aralan nyo ang tama at mali. Kapag ito, tama, huwag na kayo yung kumibo. Ang binabati lamang aking mga anak ang mali. Kaya kapag tama ang ginagawa, hindi nababatiin. Sagot kayo, opo, magsasawalang tibo na lamang. Kaya ang pananawagan ito ng ating mahal na Panginoon sa araw ng birthday ni Mother Parig isang mariing pagdalaw. Bulaklak ng Diyos na dumako sa lupa sa ulunan ni Mother Parig. Amen! Amen! Hindi niyo makakalimutan aking mga anak ang sitwasyon at pagsasalita ni Mother Parig kung paano niya nabuklat ang lahat ng balitang ito na dapat marinig ng tao. Ito naririto na at nakatuon na. Ito hindi na pwedeng baguhin. Ito na ang kasulatan na sakdal dito na isang tunay na pagbabago. Alisin ang mali, ang tama ang ilukay. Matapos na ibinalita ko sa inyo aking mga anak dito sa darating muli ang halalan. Sa pananawagan ito, sana naman aking mga anak ay pakinggan ninyo. Kasi maghirap pagkunwa-kunwarian. Mahirap na kayo nakalubog kayo sa pagkakasala. Mahirap yung hindi nyo sakop sinasakop nyo. Ang sakupin lamang ninyo ang inyo. At ito pa ang sasabihin ko na nakasaad dito. Yung mga lupa-lupa, huwag kayong masyadong mang-aangkin ang hindi inyo. Hihiramin nyo titulo, tapos nakalagay na sa pangalan, iyan yung mali. Hindi baling kapraso lang at simple lang ang buhay. Maganda lang sa mata ng Diyos at sa mata ng tao at bakas ng pinagdaanan dito sa ibabaw ng mundo. Sa kabila ng lahat na aking pabalita ay tunay na kihaba aking mga anak na kayo ay naririto para maimbestigahan nyo kung sino si Mother Paring sa kanyang naging talambuhay. Si Mother Paring ay bumabasa sa papel na walang kasulatan na itong lahat na ito ay nakasaad kung paano niya diniskubre ang lahat ng utos ng Diyos na hindi naman siya pwedeng hindi sumunod sa kadahilanan hindi siya makapapasa, hindi siya makagraduate. Na ang ibig sabihin siya ay tumayo laban ba sa katotohanan kahit anong mangyari sa kanya. Kaya isinasaad ko rin dito na yung mga lalo na mga nasa gobyerno na kayo ay naging pinuno, tapusin ninyo ang trabaho ninyo aking mga anak. Hindi yung pormahan lang ang kayo ng pormahan at kung ano lang mga ginagawa ninyong hindi maganda. Akala ninyo tama na yon, pero ang sagot siya, tama, gawin nyo ang dapat dahil weather lang yan. Pag kayo ay umalis na sa inyong kinalalagyan, kinakailangan ito aking mga anak, malinis nyo ang lahat ng bagay. Nananawagan din ako sa mga namamasukan at ang tinutulig sa kahit saan, lahat ng bagay. Pero ito, nakasaad dito. Nananawagan si Mother Paring sa namamasukan, sa mga gobyerno, na marami dito na hindi nakukuha ang sapat na kabayaran sa kanilang kita, sa hina, pero puro pagtitiis, sakripisyo sa mga papel na nakalathala sa kanya-kanyang tahanan, na kinakailangan itong lahat na ito aking mga anak,
maisaayos nyo. Tignan nyo kung sino karapat-dapat na bigyan ng mataas-taas na antas na sweldo. At saka, huwag makuha sa mga palakasan. Kaya ang balitang ito, kailangan pag-aralang mabuti kung sino man ang nakakapakinig dito sa binasa ni Mother pa rin, kinakailangan na ito i-ground din ninyo aking mga anak dahil hindi masama ang magbalita ng pawang katotohanan sa mga nagli-leader. Hindi masama ang magbigay ng salita at paalala sa narinig nyo sa kay Mother pa rin na salita dito sa St. Joseph Chapel na naging birthday niya 84 pero napakarami niyang bit-bit na balita, kayamanan na hindi malilimutan ni Numan. Amen. Nakasaad din dito na huwag kayo siraan na siraan. Pag hindi nyo naiintindihan sa bagay, huwag kayong magsasalita. Pag hindi kayo tinatanong, huwag kayong kikibok. Pero pag kayo tinatanong at alam nyo, magsalita kayo. At marami ngayon na nangaganap kung sino ang nakikialam, ito napapariwala. Basta ngayon na nanggaling kayo dito, may babasa niyo po. Kayo ay nanggaling dito, may ganoon kayong mariing pagbabago na matututuhan kay Mother pa rin sa lahat ng bagay-bagay, sa pangkabuhayan, sa kaugalian, sa tutuntungan daan, sa dasal sa Panginoon na kung paano ang Diyos ay magbigay. Sasabihin ko rin sa inyo, kapag kayo ay makulit, binibigyan ng bala yan. Sagot. Kaya kung kayo nangungulit sa Panginoon, lagi niyo pasintabi, mahal na Panginoon. Sumunod kayo, mahal na Panginoon. Alam po namin na kami po laging paulit-ulit. Pero wala pong uunawa sa amin kundi kayo. Alam po namin na aming pangailangan, tanging kayo lamang ang makakasagot sa aming buhay. Sa mga karamdaman, lahat ng bagay. Kaya yung langis na yan, may visa, ganyan nyo lang, ganyan nyo lang. Pag may masakatan, ganyan yan. Kaya itong langis na ito, papanganakin nyo. Kaya kung sakali man nagbigay ako ng pabuya, ng langis, eto, teka muna. Dahan-dahan yan. Sagot kayo, opo. Ngayon, ito ang langis na babuya ng mahal na Panginoon ng pagdating at pagdalaw sa St. Joseph Chapel. Kaya kung kayo man ilalapit dito kay Mother pa rin, ito ang langis. Yan ay papapanganak ninyo. Okay, ito. Sagot kayo, opo. Walang doble, mga kapatid. Okay. Lapit kayo. At tapusin natin kung paano magdidistribute si Mother pa rin ng mahiwagan langis. Kagalingan sa buong sandaigdigan. Langis ang dinadayo dito. Mga anak kong nabilang. Ito ay alaswerte kung sino abutan. Kaya kung kayo man naririyan, yung wala, may habol tayong gagawin. Eto pa, tigi-tigi siya. Huwag kayong malikot. Stop. Kayo na narinig. Sangahan ko. Ngayon na narinig niyo aking mga anak ang pagsasalita. Pabasa niyo naman po sa akin. Matapos na narinig niyo ang himala kay Mother pa rin, kayong lahat ay naririto, na naintindihan niyo ang pakaliwa at pangkanan. Ang ibig ko sabihin, matuto kayong malumingon sa pananggalingan. Ang hindi lumingaw sa pinanggalingan, hindi nakararating sa karoroonan. Ang ibig sabihin ngayong magpapasko, dalawin niyo lahat ang inyong dapat dalawin. At bukod sa roon, nananawagan si Mother pa rin sa buong sandaigdigan. Yung mga hiwa-hiwalay dyan, na mga may anak, ipakilala nyo kung sino ang magulang. Huwag nyo sabihin mahirap o mayaman. Ipakilala nyo. Maawa kayo sa bata dahil kayo papanaw. Masarap ang maraming kalaguyo ang bata at maraming makapagbibigay ng grasya at biyaya. Huwag nyo sarili na inyong, hindi sa inyo. Dahil hindi nyo naman ginawang nag-iisa yan. May pagpapala ang Diyos. Ang tao, marunong lang umunawa, tao na. Sa kabila ng aking binanggit sa inyo, aking mga anak, naririto si Mother pa rin. Na kinakailangan aking mga anak na taluntunin ang lahat ng aking pinagbawal. Sundin nyo ang makabubuti at ang maayos na pamamaraan. Tama na po ang puto sa gobyerno. Kung sakali man po na inulit ni Mother pa rin, Andy,
Lahat sana na nasa kulungan na nanawagan si Mother pa rin nabigyan na sana ng kalayaan ang mga senior citizen na nakapagdusa na at nakulong na at nanguluntoy na at iniwanan na lahat ng pamilya. Nananawagan po si Mother pa rin sa buong kapuluan, lalo-lalo na po sa namumuno, mahal na Presidente, sana po sa pangangasibahan niyo po at pagmamahal sa ating mga kababayan, alam po namin na tanging kayo lang po ang makapagbibigay ng pamamaraan kung paano po mabibigyan ng magandang pagkakataon ang nakakulong. Salamat po. Matapos na nakasaad din dito, ibigay ang kanya-kanyang ibigay ang kanya-kanyang kabagalan sa mga taong pinasusweldo. Sabi kayo po. Hindi ba ni kayo tumawad kung talagang walang-wala. Pero sumunod kayo sa tunay na batas ng Diyos. Sa liwanag, may batas ang Diyos, may batas ang tao. Matapos na kayo aking anak ay aking pinagmasdan, natainting na kayo nakikinig kay Mother pa rin. Hindi niyo makakalimutan ang aking gawad bendisyon na ang grasya aking mga anak sample lang po kanina. Ayan pa dagdag. Sabihin niyo, Diyos ko po, Diyos ko po. Ayan, ayan, ayan. Diyos ko po, ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Bakit po ganun may marami? Palakpakan niyo, bakit may marami? Sabi niyo, hindi ko alam kung ganyan. Siguro kayo dapat magpamigay sa Pasko. Ayan, lahat yan. Dito naman. Ayan, marami yung sayo. Ayan. Ito sayo. Ayan, sayo. Ayan, ito. Hawakan mo. Alam niyo ba, may ibig sabihin kayo po. Ito aking nanay. Sabihin niyo, Diyos ko po. Halika, sasapo na kita. Halika. Anak. Ito, makinig ka. Anak, talagang pag may bibili niya, huwag kang mabahala. Pagyamanin mo ang lahat ito sa kadahilanan na pag-ingatan mo ang buong kinasasakupan mo. Kung sakali man ikaw lipos ng luha at pagdarasal naman ang ginaganti mo, nasa iyo ang biyaya at grasya. Palakpakan niyo mga kasama. At ito ang abot ng mahal na Panginoon sa iyo. Ayan. Marami ka pa ng tungkulin. Okay. Teka. Walang tatapo na. Oo. Ano at kay ganda ng ating mga pinag-usapan? Kakanta na si Mother pa rin. Sagot kayo, opo. Kahit pa rin wala si Ate Sen. Hindi niya nabigyan ng bigas. Ha? Hindi po nabigyan si Ate Sen. Okay, ito. Wala si Ate Sen. Ate Sen, si Ate Sen. Ate Sen, abot ni Ate Sen. Ate Sen. Huwag butas ang kamay. Ibig sabihin nung natatapon, nakapera ng marami, humagpos. Ibig sabihin, pabaya. Kaya maging masino. Hindi ba rin tumulong? Oo. Batas naman yun. Ito. Yung Ate Sen mo na yan, napakaraming tinutulungan. Ate Sen, tawag ka. Ayan, marami kang tinutulungan. Talagang dapat igay maraming. Ayan. Amen. Kanta ni Mother Marini, eto na. At ngayong Pasko, ito ay pakinggan ang tunay na linaw na pinag-usapan ang bendisyong ito. Sadyang naririto, di nyo malilimot sa araw ng Pasko. Palakpakan nyo! Isang mariing regalo ng Diyos na hindi nyo makakalimutan ang lahat ng bagay na ipinagkaloob sa inyo na kung sakali man aking mga anak at kayo ay tatanglaw. Ako aking mga anak ay may pabuya sa inyo. Palakpakan nyo mga kasama. Swerte ito. Swerte ito. Ayan. Tapos, ito na. Ngayong narinig nyo. Kayo na kumanta. Sige, lakasan nyo. Ate,
Atras-atras lang kasi yung video. Ano, nakasara ko kayo. Wala pa kami lang. Opo. Sige po. Basta yung Ito na ang dating. Aking mga anak, ako'y inyong pakinggan. Ako'y naririto sa loob ng bahay. Dalang na, palakpakan nyo. Ang magkalero ko sa inyo, hindi nakakalimutan. Diyos matubay sa inyong nagmahal. Sa kaarawan ng babaeng milagro. Ha? Mga anak, naabot niya ang maring tagumpay sa lahat ng bagay. Amen. Amen. At nagpapasalamat ako sa lahat ng tao, sa lahat ng aking nakilala, sa lahat ng nagmahal, lalo-lalo na po sa aking kaarawan. Palakpakan niya. Alam niyo mga anak, dito kayo makakalimutan. Love ko kayo lahat. Kahit kayo ay eto na. Isang mariing pagbabalita ni Mother pa rin na nagpapaabot ako ng maraming salamat sa lahat ng nagpa-follow up sa Facebook. Ha? Ayusin ninyo ang buhay. Kasama kayo sa dasal dito. Sagot kayo, opo. Ito ang aking bigay na bendisyon sa lahat ng nasa malayong lugar. Nasa malayong lugar. Ayan. Nasa yung kamay nyo. Ayan. Amen. Salamat po. Salamat po. Babay po. At i-continue ko po ang pagbibigay ng langis sa mga taong hindi nagkaroon. At lalo-lalo na yung kandila na babasahin ko, nalalapit sa akin isa-isa at kung hanggang saan ako umabot. Sige po, babay po sa Facebook, sa YouTube. Magpasalamat kayo lahat. O ngayon, bumilid na yung nagwala ng bigas. Teka. Yung walang bigas. Yung may bigas na, lumabas kayo. Ayan na. Alam niyo ba, itong bigas na ito hindi mauubos. Ilagay niyo ito, hindi mauubos to. Ayan, Itago niyo yan ako. Umanap man kayo na wala na kayong maano. Wala na kayong maano. Langis naman ako. Wala akong langis na Yung sino walang bigas? wala na pong bigas. hindi ako nang lang. Op, sino bigas? Gusto pa nyo? Yung walang langis. Hindi dapat